nagsimula dun sa aking kabaklaan. Pero, sa dulo, what I realized is, dahil bakla ako, nasa margins, nakakaranas ng pangungutya ng lipunan, nagpapatapang pa na yun. So, kaya siguro naging aktivista ako ng kolehiyo. Tapos, eventually, I was elected as the first openly gay of the UP Diliman University Student Council. Yan. So, tulong syempre ng UP Babaylan. Ito yung panahon na very homophobic talaga. Naalala ko nung panahon na yan, may mga vandals sa mga poster nakalagay, Percy Kadiri. Kasi yan yung panahon na uso yung Yossi Kadiri campaign ng DOH. Tapos pag tinignan mo, bakit kaya siya Kadiri? Dahil ba tsaka siya? O Kadiri siya dahil bakla siya? Ayan. So, it was really a struggle na even within yung UP nung panahon na yun, grabe yung discrimination. Pero natuwa ako that UP eventually embraced their first openly gay chairperson of the student council. So, mahalaga yun na to set an example para sa sumunod na henerasyon ng mga LGBT sa Pilipinas. And I'm very happy, a few decades after, UP elected its first transgender student council. So, pag tinatanong mo sila, sabi nila, ayun mother, dahil binukas mo yung pintuan, sabi ko, hindi pintuan yung binukas ko, bintana lang, doon na tayo lahat pumasok. And I think this is what's happening now. No? Halimbawa, itong pagpunta ko sa Congress, parang pagbubukas siya ng pintuan, ng bintana, para nasa ganun, madala natin yung agenda ng mga karaniwang mamamayan. My political life has always revolved around Akbayan. Matagal na akong miyembro ng Akbayan. After college, I work agad sa civil society. Nagtrabaho kasi sa NGO, yung Freedom from Death Coalition. Na ang focus naman noon ay mas economic issues. No? And then later on, na-recruit ako ng Akbayan. Tapos ayun, doon na-in love na ako sa Akbayan. So this is after the millennium bag. Hindi ko alam kung sino makaedaran ko dito. No? So, di ba naalala niyo sa Ate Reggie nung makiat sa anong hotel nga? Anong hotel yung inakyat? Sa Manila Pen at kumanta ng, ano yun? Oo, at saka it's written in the sand. Ayan. So, ito yung panahon na yan. So, I got involved. I was very active mula nung panahon noong era of impeachment, etc. So, that's how I got involved in Akbayan. Hanggang at a certain point, in 2009, I became the Chief of Staff of Risa Ontiveros. After 2007. So, prior to that, magkakilala na kami ni Risa. Tapos, when she was on her second term in Congress, and this was the time that they were planning to run for the Senate, sabi niya, Percy, I want you to be my Chief of Staff. So, eventually, noong 2010, when we finally ran, I was the first campaign manager of Risa Ontiveros. So, alam mo naman natin yung journey ni Risa, di ba? Very MJ Lastimosa and Pia Worshback. So, sumali ng 2010, natalo, lumaban ulit ng 2013, tapos finally nanalo ng 2016. So, I was the campaign manager ng first and second try. So, no first try, she was number 13. Konti na lang. And bagitong-bagito ako nun as a campaign manager and as a political organizer. So, after that, na-appoint ako sa National Youth Commission. So, I became a commissioner nung panahon ni Pinoy. Pag tinanong ko yung aking younger self, halimbawa, if I ask myself noong 90s, magtatrabaho ka ba bakla sa gobyerno? Parang unimaginable yun for me. Pero when that time came, nung panahon ni Pinoy, na ito yung panahon ng reforma, ganyan, sabi ko, this is a good time to work in government. So, I became part of NYC. Tapos yung mga advocacy natin, doon natin sinimulan yung advocacy for teen pregnancy. Kasi nung panahon na yan, ang Pilipinas, gold medal pagdating sa teen pregnancy sa buong Southeast Asia. Nakakaloka. So sabi natin, kailangan tutukan yan. Kaya eventually, we passed the reproductive health law. Kahit na masakit sa ulo. Tapos kasama doon sa advocacy natin, syempre, HIV and AIDS, at yung walang kamatayan, at hanggang kagalaban natin na social equality bill. No? After my stint in Congress, after my stint in the NYC, ayun, sabi na Akbayan, bakla ikaw naman ang tumakbo for the party list. No? So I'm very happy na sa kabila ng lahat, nahuli man ako ng pasok sa Kongreso. Kasi, para kaming first runner-up, parang Miriam Kiambao dyan yung tugonon. Diba? We were number 57 at ang finalist lang ay 56. No? So when one of the party lists was delisted, nakapasok yung Akbayan. So ako yung pinakabagong miyembro ng Kongreso. September 25 tayo nag-oath. So sabi ko ang ganon, I may be the newest member of Congress, pero I bring with me more than 2 decades of Akbayan's experience in the House of Reps. So big shoes to fill, from Eta Rosales
Risa Ontiveros, Kakabag-Aw, yan. So, asa kongreso tayo ngayon at pagpasok pa lang natin, ang dami na nangyayari. Pumasok ako sa gitna ng Quadcom. Pangalawang upo ko sa Quadcom, I got to interrogate Duterte. So, we also filed some landmark bills. Sa tingin ko, mahalagang pag-usapan. Isa dito yung Kian Bill. Ito yung una kong piece of legislation na final para hindi na maulit yung nangyari kay Kian at sa iba pang mga bagets, mga inosenteng bagets na hindi biktima ng drug war. And at the same time, yun din ang pang-araw-araw na pangailangan ng mga tao. Nag-file tayo ng bill on mining para nasa ganun din nangisira ang ating kalikasan at displace yung mga communities. Nag-file tayo ng bill ng right to care card. No? Itong right to care card, ito yung, nung pandemic kasi, I had a friend who got sick. Dinala siya, may cancer siya nung panahon na yun. Dinala siya sa isang ospital, pinasok. Alam naman natin nung panahon na yun, bawal magbantay, di ba? Tapos once in a while ka lang pwedeng bumisita, pero dapat ikaw ay family. So dahil mag-jowa sila, so pumasok yung jowa niya, dinala niya sa ER, nung pagbalik sa kanya ay nasa urn na. At doon sa 3 months na yon, hindi niya nakita yung jowa niya kahit minsan. So, that's why it inspired us to file yung right to care card. Parang sinasabi dito na hindi man tayo legally kasal, binibigyan kita ng opportunity, bibigyan kita ng kapangyarihan na mag-decide on behalf of me. Kapag ako ay may sakit, tapos binibigyan ko yung karapatan na ma-access, mabisita, maalagaan mo yung mahal mo sa buhay. So, ito inilaban namin sa QC, nakakatawa, sinuportan ni Mayor Joy, bongga-bongga sa QC ngayon. Kung may mga jowa tayo at taga-QC, mag-right to care card kayo. So, we want to make it a national legislation. So, hopefully we can do that. Yung pinakabago at pinakamaingay, itong mindful parking, no, nakakaloka. I'm sure mas alam nyo, ang dami palang insidente nung gano'n. Bawal tambay sa party. Bawal tambay sa party bill. Ang daming insidente pala nung gano'n na nagre-reserve ng parking, nagkakagulo, nag-aaway, nagpupuksaan sila sa parking. So, kung dati may road rage, apparently sa Pilipinas, merong parking rage. Ayan. So, warla sa parking, tapos madalas ang debate, pwede bang mag-park? Or bawal ba magpa-reserve? Ayan. So, sabi natin, once and for all, isettle na natin ang debate, sabihin natin, actually, bawal. No? So, with this bill, gusto natin na i-penalize, parusahan, yung mga mag-violate noong ating bawal tambay sa parking law should it become a law. So, ito yung mga pinagkakabalahan ng lola nyo ngayon. And then, yung pinaka-recent na final namin, yung bawal ang judgmental bill. No? Yung bawal judgmental bill, it removes the strict dress codes sa mga government offices na nag-access yung ating mga kababayan ng social services. So, hindi dapat na i-require nila nakasapatos, nakapantalon, nagka-access ng social services, ibig sabihin, nangangailangan, nagdarako. Pero minsan, hindi sila pinapapasok kasi hindi daw proper attire. So, yan yung ating bawal judgmental bill. Hopefully, this will amend yung maraming mga policies sa mga government services na pinagbabawalan, hindi nakabihis ng mga kababayan natin sa kanilang standards na makakuha ng services. So, at lahat ito ginawa natin in the last 2 weeks. Wow! Nakakaloka, di ba? So tayo ay nakahabol, no? So, yung 2 taon, mahigit, almost 3 years na nawala, ay hinahabol natin dito sa remaining days natin na tayo ay nasa Kongreso. So, ang nasa harap po ninyo ay isang baklang kongresistang narag. Pero lumalaban. Ayan. Ayan po. Kung meron po kayong tanong tungkol po din sa mga bills na itinay